Kamusta mga ka-farmer? Alam nyo, sa pagpapalaki ng baka, dalawang madalas na problema talaga ang sumasabit: pagtatae at nutritional deficiencies. At kapag hindi natin na-manage ng maaga, naapektuhan dyan yung timbang, kalusugan, at syempre kita. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ito nangyayari at paano ito masosolusyonan. Unahin natin yung pagtatae. Karaniwan to lalo na sa mga guya o kahit sa matatanda ng baka kapag may problema sa bituka. Kadalasan, nangyayari to kapag biglaan tayo nagpalit ng pagkain. Galing sa damo, lipat agad sa concentrates. O kaya naman, madumi yung inumin nila. Kontaminado ang tubig, posibleng may bakterya o parasites. Isa pang sanhi ay stress. Pwedeng sa biyahe, init o lamig, pabago-bago ang panahon. Kapag nagtatae ang baka, mabilis silang manghina kasi nawawala ang electrolytes at nutrients. Yung iba naman, akala nila busog ang baka kasi malaki ang tiyan. Pero kulang pala sa nutrients. Yan ang nutritional deficiencies. Karaniwang sanhi nito ay poor quality feeds, yung damo na matanda na, kulang sa protina at vitamins. Pangalawa, maling feeding balance, sobra sa fiber, kulang sa minerals. Pangatlo, problema sa digestion. Kahit kumakain, hindi nasisipsip ng katawan ang nutrients. Kapag kulang kasi sa nutrients ang baka, mapapansin mo, mabagal tumaba, nanghihina, at madaling magkasakit. Paano natin ito sosolusyonan? Kapag nagtatay ang baka, ang goal natin is stabilize ang kanilang tiyan at ibalik ang tamang digestion. Kaya, kailangan natin silang bigyan ng malinis na tubig at pagkain palagi. Iwasan natin ang biglaang pagpapalit ng pagkain at tiyakin nating regular ang deworming. Sa nutritional deficiencies naman, ang sikreto talaga ay balanced nutrition, hindi pwedeng puro damo lang. Kaya kailangan nating magdagdag ng quality roughage at concentrates, bigyan natin kahit simpleng mineral block, ayusin natin ang feeding schedule, at siguraduhin na may vitamins at minerals gaya ng paghahalo ng Atov sa inumin ng baka. Isang kutsarang Atov kada 4 na litrong tubig, at kung may sakit naman, 4 na kutsarang Atov sa 2 litrong tubig. Nakakatulong kasi ang Atov para maibalik ang balance ng good bacteria sa tiyan ng baka. Kaya mas maayos ang digestion at pag-absorb ng nutrients sa pagkain. Mas mabilis huminto ang pagtatae at nababawasan ang stress sa digestive system, kaya mas maganang kumain, mabilis bumigat at lumalakas ang resistensya. Gaya na lang nitong isang kababayan natin na may dairy cattle farm na nasolusyonan yung ganitong pagkakasakit ng kanyang mga alagang baka. Dati mahina sila sa nagtatay, pero nung dinamita ko silang ganyan, hindi na sila nag-aan ng nagtatay, tsaka yung katawan na ayos na sila, masigla. So ano po ang pinakakain ninyo? Merong Damo, yung kasi yung pag-atas din, pagsama sa katulad yung sabi nyo, nahaluan ng peach, selecta, tsaka yung napia talagang kailangan talaga na yan ang natural nilang pagkain, yung native grass, ano. So yung pagtatay po naiwasan na, wala nang problema. Yung pong yung mga guya natin, ano ang pagkakaiba? nung pinanganak yung guya, bilog ang katawan, hindi katulad ng iba na nagkakatsawan nga sila dyan sa sarkat. Yung guya ko, bilog ang katawan niya. So siksik kumbaga siksik. So yung pong yung pagka po may Atov na, sabi niyo yung guya maganda ang maganda pa ang katawan, hindi sila sakitin, no. Hindi. Kayo po ba gumagamit ng gamot sa o bihira Bihira akong gumagamit ng gamot na. ano pong sakit na ginagamot ninyo kung Hindi kasi hindi pa ako gumagamit niya, no. Yung katulad sabi ko, yung pagka umuulan, tapos bigla sila naarawan, para sila nirarayuman, hindi makatayo. Kaya ini-inject sila sila antibiotic. Kaya nung gumamit ako yan, so far, wala na silang... So hindi na kayo so bawas gastusin din yun. bawas gastos din. Kaya tandaan natin mga ka-farmer, ang healthy na baka, hindi lang basta pakain ng pakain. Dapat maayos ang digestion, tama ang nutrients, at tama ang pag-aalaga. Kung gusto nyo maiwasan ang pagtatae at nutritional deficiencies, malaking tulong ang magandang pakain, malinis na tubig, at tuloy-tuloy na pagbibigay ng Atov. Salamat mga ka-farmer, ingat sa farm, at sana mas dumami pa ang healthy ninyong alagang baka.